11:45 p.m. Location, luxury penthouse suite sa Makati. Maingat ang bawat takbang ko sa makapal na carpet ng hallway. Nakasuot ako ng itim na silk na polo, bahagyang nakabukas ang 3 botones sa itaas. Sapat lang para masilip ang kurba ng aking dibdib at ang pilat na nagpapaalala sa akin na hindi laging maganda ang mundong ginagalawan ko. Pagpasok ko sa suite 404, tumama agad sa akin ang amoy ng mamahaling oud na pabango at ang lamig ng aircon. At nakatalikod siya sa akin, nakatitig sa naglalakihang bintana kung saan kitang-kita ang ilaw ng buong syudad. Late ka ng 5 minutes, Jiro. Boses niya. Mababa, baritono, at may otoridad. Ang mahalaga, sir, nakarating ako at gagalingan ko. Tugon ko habang dahan-dahang ibinibigay ang aking coat sa valet stand. Hindi ako natakot sa trabahong ito. Ang kumpiyansa, ang pinakamalakas mong sandata. Lumingon siya, si Emil. Mapungay ang mga mata, pero matalas tumitig. May hawak siyang bato ng neat whiskey. Hindi siya yung typical na kliyente na susugod agad para hawakan ako. Mas malala siya. Pinahirapan niya ako gamit ang kanyang mga mata. Lumapit siya sa akin. Ang bawat hakbang ay tila pang-angkin. Sa espasyong namamagitan sa amin. Huminto siya sa harap ko. Sapat na para maramdaman ko yung init na nanggagaling sa kanyang katawan. Inabot niya ang pangako. Ang kanyang hinlalaki ay dahan-dahang hinaplos ang aking ibabang labi. Sabi nila, ikaw ang pinakamahal sa listahan. Ipakita mo nga sa akin kung bakit. Bulong niya habang ang hininga niya ay amoy alak at panganib. Hindi ko siya sinagot gamit ang salita. Sa halip, kinuha ko yung baso ng whiskey at mula sa kamay niya, uminom ng konti. At bago ko ito idinikit sa kanyang labi para ipatikim muli sa kanya. Ang aming mga balat ay nagdikit. Isang pasimula ng isang gabing hindi lang transaksyon ang nakataya. Sa gabing yon, sa ilalim ng gintong liwanag ng chandelier, naramdaman ko ang kakaibang bigat sa titig ni Emil. Hindi lang libog ang naroon. May gutom na mas malalim pa sa laman. At ako bilang si Jiro ay handang ibigay ang lahat sa tamang halaga, sa tamang paraan. 12:30 a.m. sa master's bedroom. King size bed with charcoal silk sheet. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay nababasag lamang ng mahinang tunog ng jazz at ang malalim na paghinga ni Emil sa likod ng aking leeg. Hindi pa rin niya ako inuhubaran ng buo. Sa halip, pinanood niya ako maglakad patungo sa gitna ng kama. Ang
Hubarin mo yung polo mo, Jiro. Dahan-dahan. Utos niya habang nakaupo siya sa dulo ng kama. Maluwag na ang kanyang kurbata at nakatupi ang manggas ng kanyang puting polo. Sinunod ko siya. Isa-isang botones. Bawat pagkalas ng tela ay sinasabayan ko ng titig na nangaakit. Alam ko yung epekto ko sa mga lalaki, pero kay Emil, pakiramdam ko ako yung biktima na nilalamon ng kanyang mga mata. Nang tuluyan ng mahulog ang polo ko sa sahig, lumapit siya. Naramdaman ko yung kanyang mga palad, magaspang pero mainit. Sa aking mga balat, pababa sa likod hanggang isang mahabang buntong hininga ang kumawala sa akin. Nang idampi niya yung kanyang mga labi sa gilid ng aking leeg. Ang bango mo, Jiro. Amoy lalaki. Pero may tamis na nakakalasing. Bulong niya. Hindi ko na napigilan na humarap ako sa kanya at hinawakan ko kanyang batok. Hinihingal ako sa lapit namin. Dito ko naramdaman ang tunay na Emil. Ang kanyang mga halik ay hindi banayad. Ito ay mapusok, nagmamadali, at puno ng gutom. Parang gusto niyang bawiin ang lahat ng oras na pinigilan niya ang kanyang sarili sa sala. Itinulak niya ako ng bahagya sa kama. Ang bigat ng kanyang katawan sa ibabaw ko ay nagparamdam sa akin kung gaano siya kalakas. Sa puntong ito, nawala ang konsepto ng client at callboy. Ang naramdaman ko na lang ay ang bawat haplos niya sa aking bewang at ang pagdampi ng kanyang balat sa akin na tila gustong sumanib. Bawat daliri niya ay tila nagmamapa sa aking katawan. Hinahanap ang bawat sensitibong parte na magpapasuko sa akin. Ang mahihinang ingay ni Emil sa aking tenga ay nagpabasa sa aking labi. Hindi lang ito tungkol sa sarap, tungkol din to sa koneksyon na hindi ko inaasahan. Habang unti-unti nawawala yung mga natitirang saplot ng aming katawan, isang bagay lang ang malinaw. Ang gabing ito ay simula pa lang ng isang adiksyong na may hirapan kaming matakasan. "1:45 a.m. The glass walled shower and the velvet chair. Piringan mo mga mata mo, Jiro." Iyon ang utos ni Emil habang hawak niya ang isang itim na silk necktie. Tumibok ng mabilis ang puso ko sa trabahong ito. Ang paningin ang protection ko, pero kay Emil, kailangan kong isuko ang lahat ng kontrol. Isinuot ko ang piring, biglang naglaho ang penthouse. Ang natira na lang ay ang bango at ang tunog ng kanyang bawat paghinga. Dahil wala akong makita, bawat dampi ng balat niya ay parang kuryente. Naramdaman ko ang malamig na dulo ng kanyang daliri na gumuhit mula sa aking dibdib, pababa sa aking puson. Napasinghap ako. Ang lamig ng aircon at ang init ng kanyang hininga ay naglalaban sa balat ko.
Naramdaman ko yung paghatak niya sa akin patungo sa banyo. Narinig ko ang pagbukas ng shower. Ang mainit na tubig ay dahan-dahang bumuhos sa aming mga katawan. Nababasa ang piring ko pero hindi ko to tinanggal. Kapag wala kang nakikita, mas ramdam mo ang bawat haplos ko. 'Di ba? Bulong ni Emil. Ang boses niya ay nanginginig sa pagnanasa. Sa loob ng shower, sa gitna ng usok at tubig, naging mas agresibo ang aming ugnayan. Hinawakan niya ang magkabilang braso ko at isinandal ako sa malamig na glass wall. Ang kontrast ng malamig na salamin at ang nag-aapoy niyang katawan ay nagpalula sa akin. Hindi ko makita ang kanyang muka, pero ramdam ko yung bawat halik niya sa aking balikat at leeg. Madiin, nagmamarka. Tila sinisigurado na bukas ng umaga, maalala ko ang pangalang Emil. Ang bawat ingay ko ay nalulunod sa bagsak ng tubig. Sa dilim ng piring, naramdaman ko yung pangangailangan niya. Na parang may hinahanap siyang parte ng sarili niya sa loob ko. Nang matapos ang aming pagtutuo sa ilalim ng tubig, binuhat niya ako palabas. Basang-basa at hapong-hapo. Habang tinatanggal niya ang piring sa mga mata ko, ang unang nakita ko ay ang kanyang mga mata. Puno ng paghanga, pagmamayari, at isang bagay na hindi ko pa kayang pangalanan. p.m. Exclusive underground club and the fire exit. 3 gabi matapos ang huli naming pagkikita ni Emil, akala ko ay isa lang siyang regular na kliyente. Kaya bumalik ako sa trabaho. Naroon ako sa isang exclusive bar. Ka-table ang isang mayamang negosyante na halos doble ang edad sa akin. Habang hinahaplos ng matanda ang hita ko, nakaramdam ako ng kakaibang titig mula sa malayo. Sa kabilang dulo ng bar, nakatayo si Emil. Nakaitim siyang suit, hawak ang isang baso ng alak at ang kanyang mga mata ay tila naglalabas ng apoy habang nakatingin sa kamay ng matanda na nasa balat ko. Hindi nagtagal lumapit si Emil. Nang walang sabi-sabi, hinawakan niya yung braso ko ng mahigpit. Hindi masakit pero may diing nagsasabing, "Akin ka." Excuse us. Malamig niyang sabi sa kliyente ko bago niya ako hinila palabas patungo sa fire exit. Nang sumara ang mabigat na pinto ng fire exit, isinandal niya ako sa pader. Ang dilim at ang amoy ng lumang bakal ay mas lalong nagpadagdag ng tensyon. Hinihingal siya, hindi dahil sa pagtakbo, kundi dahil sa galit. Akala ko, sapat na yung binayad ko sa'yo para umalis ka sa lugar na kagaya nito. Wika niya. Ang mukha niya ay pulgada na lang ang layo sa akin. Trabaho lang to, Emil. Alam mo kung ano ako. Wika ko sa kanya.
Kahit na ang totoo ay kumakabog yung dibdib ko sa kaba at pananabik. Imbes na sumagot, sinakop niya ang labi ko ng isang halik na puno ng pait at pagnanasa. Mas madiin ito kaysa sa mga nakaraang gabi. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ko at itinaas sa itaas ng ulo ko. Sa gitna ng madilim at masikip na pasilyo, ipinaramdam niya sa akin ang kanyang dominasyon. Walang malambot na haplos. Ang bawat kilos niya ay may halong pagpaparusa at pag-angkin. Naramdaman ko yung lamig ng pader sa likod ko at ang nag-aapoy na katawan ni Emil sa harap ko. Sa bawat ungol na kumakawala sa akin, mas lalo niyang iginigit-git yung kanyang sarili. Doon ko napagtanto na hindi natutungkol sa kontrata. Nang kagatin niya yung balikat ko para mag-iwan ng marka, alam kong tapos na ang pagiging professional ko. Huwag mo nga hayaang hawakan ka ng iba nang gaya ng paghahawak ko sa iyo. Bulong niya bago niya ako iniwan sa fire exit. Hinihingal at tila nawawala sa sarili. "3 a.m. Emil's private villa sa Tagaytay, overlooking the lake. Dinala ko ni Emil sa kanyang rest house malayo sa ingay ng Maynila. Ang hangin ay malamig pero sa loob ng master's bedroom, ang init ay halos hindi makatayo. Kakatapos lang namin sa isang yugto ng matinding, alam niyo na yun. Iyon ang uri na tila ba huling gabi na namin sa mundo. Nakahiga kami sa gitna ng magulong kama. Ang puting kumot ay nakapulupot sa aming mga binti. Nakasandal ang ulo ko sa dibdib ni Emil at naririnig ko ang dahan-dahang pagkalma ng kanyang tibok ng puso. Sa puntong ito, wala kaming suot na kahit ano. Maging ang aming mga maskara ay wala na rin. Hinahaplos ni Emil ang buho ko, isang kilos na sobrang lambot para sa isang lalaking kasing tigas niya. Jiro. Tawag niya sa pangalan ko. Hindi callboy. Hindi escort. Jiro. Alam mo ba kung bakit ikaw ang pinili ko sa dami ng nasa listahan? Wika pa niya. Tumitig ako sa kanya. Ang buwan ay nagbibigay ng sapat na liwanag para makita ko yung lungkot sa kanyang mga mata. Dahil sa bawat haplos mo, nararamdaman kong hindi ako nag-iisa. Pero ang masakit, alam kong pagkatapos ng gabing ito, aalis ka. Dahil binayaran kita. Wika niya. Hinawakan niya ang kamay ko at hinalikan ang aking mga daliri. Ayoko na magbayad, Jiro. Ayoko nang bilangin ng oras kung kailan ka pwedeng manatili sa tabi ko. Bumangon siya at nang bahagya, tinitigan ako ng diretso. Ang seryosong mukha niya ay puno ng pagnanasa na hindi lang pangkama. Iwanan mo ang trabaho mo. Maging akin ka. Exclusively. Lahat ng kailangan mo ibibigay ko pero ang kapalit, ako lang ang may karapatang humawak sa'yo. Ako lang ang makakakita
sa ganitong Jiro. Wika niya. Ito yung pangarap ng bawat callboy eh. Yung mahanap yung great escape. Pero handa ba akong maging pag-aari ng isang lalaking tulad ni Emil? Isang ganitong hawla o isang tunay na tahanan? Hindi ako nakapagsalita agad. Hinila ko siya pababa para sa isang halik. Isang halik na hindi para sa trabaho, kundi isang halik na nagsasabing nakuha na niya yung puso ko bago pa niya makuha ang aking oo. 6 p.m. The agency office and Emil waiting in the car. Ang huling gabi ko bilang si Jiro, ang callboy. Nakatayo ako sa tapat ng salamin sa loob ng locker room ng agency. Suot ang pinakamahal kong suit. Pero sa pagkakataong ito, hindi para mag-service sa iba. Kinuha ko ang aking ID at ang mga susi ng condominium na binigay sa akin ng agency bilang tirahan ko. Inilapag ko mga to sa mesa ng aking manager. Sigurado ka na ba, Jiro? Si Emil ay isang bagyo, baka malunod ka lang sa kanya. Babala ng manager ko. Ngumiti lang ako, isang tunay ng ngiti. Mas gusto ko nang malunod sa kanya kaysa mamatay sa uhaw sa piling ng iba. Paglabas ko ng gusali, tumilaok na ang ulan katulad noong unang gabi namin. Sa gilid ng kalsada nakaparada ang itim na sedan ni Emil. Bumaba siya, walang payong. Hinahayaan ang ulan na basain ang kanyang mamahaling suit. Nang magtagpo ang mga mata namin, walang kailangan sabihin. Ang bawat gabi ng pagpapanggap, ang bawat haplos na may presyo, ang bawat sexy confession na ibinubulong namin sa isa't isa sa dilim, lahat yun ay humantong sa sandaling ito. Lumapit ako sa kanya. Hinawakan niya ang bewang ko at hinila ako papalapit. Ramdam ko yung pamilyar na init ng kanyang katawan sa gitna ng malamig na ulan. Wala nang timer, Jiro. Wala nang bayad. Akin ka na. Bulong niya habang ang kanyang noo ay nakadikit sa akin. Hinalikan ko siya sa harap ng lahat. Sa gitna ng kalsada, sa ilalim ng mga ilaw ng syudad na dati ay saksi sa aking pagbebenta ng aliw. Ang halik na yon ay may lasa ng kalayaan. Hindi na ako produkto. Ako na si Jiro na nagmamahal at minamahal ng isang Emil. Pumasok kami sa loob ng sasakyan. Sa loob, habang binabaybay ang daan, palayo sa buhay na kinalakihan ko. Hinawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Alam naming hindi magiging madali ang lahat. Maraming uhusga, maraming magtataas kilay. Pero habang tinititigan ko si Emil at habang hinahaplos niya ang aking palad gamit ang kanyang hinlalaki sa paraang ako lang yung nakakaalam. Alam kong sulit ang bawat panganib. Sa bawat lalaking humahawak sa akin, sa kanya ko lang naramdaman na hindi ako kailangang hubaran para makita yung tunay kong pagkatao. Pero dahil sa kanya, masarap maging hubad dahil alam kong ligtas ako.
Sana'y nagustuhan nyo ang aming kwento. Maraming salamat sa inyong pakikinig.